vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Kailangan ko nang aminin kay Valeria at Fernando sa yung totoong nangyari. Kailangan nilang malamang inosente ka. Na ako yung dapat na nakulong ng dahil sa pagkamatay ni Jose Fernando. Mahal kita, Rosalinda. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Nandito ang anak mo, Rosalinda. Siya ang anak mo. Ayoko sa kanya! Hindi ko siya anak! Hindi ko siya anak! Hindi! Anak ko! Rosalinda! Mukhang isang bagay na lang ang magagawa natin. Ano yun, Doktor? Dalhin si Rosalinda sa ayaw at gusto nyo sa isang mental hospital. Kumusta ang babaeng emosyonal? Sigurado ako na palagi siyang magdadrama sa'yo. Hindi ito ang tamang oras, Fedra. Tumigil ka na. Normal lang naman na malungkot si Lucy. Dadalhin na si Rosalinda ngayon sa mental hospital at masakit yun para sa kanya. Ngayon na ba yun? Mabuti naman. Oo. Dadaanan ako dito mamaya para dalhin yung bata sa apartment. Babalik pa siya doon? Kasama niya ang papa niya at si Tita Soledad ang mag-aalaga sa kanya. Sigurado akong hindi hahayaan ng Diyos na magtagal siya. Talaga ba? Gusto mo na mabilis, masarap at masustansya, pare. Star Nutrimits Corn Beef, pare. Pre, ayabang ko. Walang naman na malungkot si Lucy. Dadalhin na si Rosalinda ngayon sa mental hospital at masakit yun para sa kanya. Ngayon na ba yun? Mabuti naman. Oo. Dadaanan ako dito mamaya para dalhin yung bata sa apartment. Babalik pa siya doon? Kasama niya ang papa niya at si Tita Soledad ang mag-aalaga sa kanya. Sigurado akong hindi hahayaan ng Diyos na magtagal siya. Talaga ba? Huwag ka na masyadong umasa. Kapag ang tao napunta sa mental hospital, para na rin siyang nilibing ng buhay. Katapusan na ni Rosalinda dahil hindi na siya makakalabas doon. Dalawang orange soda sa amin. Oh, Avril. Tingin ko may bago na akong lalaki. Ito yung main garden namin. Malayang nakakapunta ang mga pasyente rito. Dito sila naglalakad-lakad at saka nakikipagkwentuhan at nakikipaglaro sa mga kasama nila. May kwarto rin kami para sa mga handcrafts para naman kahit papano may ginagawa at nalilibang sila. Ano naman yun? Ayun nga lang po, may mga oras talaga na may ganitong sitwasyon. Minsan mga kalmado sila, tapos biglang magiging agresibo nang wala sa oras. Nadadamay ba yung ibang pasyente? Hindi, kasi nakabukod naman yung mga ganong pasyente. Mataas naman po ba yung tsansa na gumaling sila? Ang totoo niyan? Hindi. Mas mabuti nang magpakatotoo sa pamilya nila. Napakahirap pagalingin ng tuluyan ng ganitong sakit. Ang masisiguro ko lang sa inyo ay high-tech, maayos at kumpleto ang mga kagamitan namin dito. Meron din kaming magagaling na mga doktor. May himala at iilan na rin ang mga gumaling na pasyente. Sana naman mapagaling din nila ang anak ko. Manalig ka, senyora. Gagawin namin lahat ng makakaya namin. Pwede niyo po ba kaming dalhin sa kwartong paglalagyan niyo sa asawa ko? Oo, sige. Dito po tayo. Tama na, Alzira. Tigilan mo nakakatingin sa kanya. Ay, may mali ba doon? At saka, sobrang gwapo niya. Sige na, tingnan mo siya kahit sandali. Ano ka ba naman? Hindi na yata tayo sisiputin nun. Hindi na yun pupunta. Kinakausap kita, pare. Tignan mo nga yun, Beto. Ay, mga katulong. Pero ang gaganda naman ng mga katawan nila. Hindi ka ba nagagandaan sa kanya? Maganda naman. May kasama pa siya. Andin mo yung kasama niya. Pagkatapos ako nang bahala dun sa babaeng pango. Matira matibay. Ayan na sila. Sino?
Yung lalaking gusto ko at saka yung kasama niya, Abril. Hello sa inyo. Gusto namin kayong isama ng kaibigan kong mamasyal. Gusto nyo ba? Sama kayo? La 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 la. Tapos ka na, Husta? Opo, sister. Pwede ka nang umalis. Makikiraan. La la la. Pwede niyo po siyang kausapin kung gusto niyo. Ang ganda niya. Sabi niyo meron siyang anak, di ba? Opo, sister. Mas gugustuhin po sana namin kung may sarili siyang kwarto. Hindi maganda yon, Senyor Altamirano. Kalungkutan ang isa sa pinakamahirap para sa mga taong may ganitong sakit. Siya si Luciana. Huwag kayong matakot, kalmado siya. Ang hilig lang naman niya ay kumuha ng mga gamit ng mga kasamahan niya dito. Pero nakokontrol naman namin siya. Sige. Kung ganun, mauna na kami. Sige, Fernando Jose. Babalik ako, Rosalinda. Diyos nang bahala sa'yo, anak. Tara na. Paalam, Rosalinda. Babalik ako. Oo, sasama kami. Baka naman kasi may iba pa silang plano. Tara na kaya, Ramiro. Hindi, Ramiro. Wala naman kaming ibang pupuntahan ni Abril. Mas mag-e-enjoy kami kung sasama kami sa inyo. Di ba, Abril? Kailangan natin mag-usap dalawa. Saglit, babalik kami agad. Ano, di ba ang gwapo nilang dalawa? Huwag mong isiping aalis ako kasama yon. Napakapangit. Huwag mo sirahin to, Beto. Pabagal-bagal ka kasi. Kaya naunahan tuloy kita dun sa pango. Problema mo yan. Sige na naman, pare. Di mo ba nakikita yung mukha nun? Tingnan mo, nakakatakot yung itsura. Huwag ka nga OA. Tulungan mo na ako rito. Ikaw ngayon, ako naman bukas. Sige na nga. Pero dapat, ikaw magbabayad kasi hindi na naman ako mag-aaksay ng pera para dyan. Akong bahala sa'yo, parang Beto. Ano pong gagawin ko, tita? Natutulog na po siya. Aayusin ko yung duyan para makahiga siya. Parang wala ng tao sa bahay na to, no? Nakakalungkot pala pag iniisip na wala na si Rosalinda rito. Kawawa naman siya. Baby pa lang siya na wala na kay Rosalinda. Pati ikaw, Fernando Jose. Mahal na mahal mo siya kaya alam ko nahihirapan ka. Pakiusap, Lucy. Tama na. Oo, hindi ko na dapat sinabi itong mga bagay na to kasi masakit na para sa'yo ang mga nangyayari. Ang sama ng loob ko sa sarili ko, Lucy. Pakiramdam ko habang buhay ko siyang iniwan doon. Na hindi na siya makakalabas pa sa lugar na yon. Ay, nako, may hilo ko dito. Ay, nako, hindi ka mahihilo niyan. Hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ako si Alcira Ordonez. Maupo ka, baka matumba ka. Natatakot ako. Ano palang ginagawa mo? Ano? Anong trabaho mo? Isa akong kasambahay ng mayamang babae. Magkwento ka pa. Interesado ako. Mukhang ayos ka na nakilala kong to, ha?
Tulog na, anak. Kinuha nilang anak ko. Yung anak ko. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Yung anak ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Nasaan na yung anak ko? Ay, ang galing nila! Mukhang nagustuhan mo dito ah. Hindi, Taga-probinsya ka? hindi. Dito ako sa syudad lumaki pero hindi ako lumalabas ng bahay. Huwag mo sabihin sa akin galing kang kumbento. Ba't mo naisip yan? Hindi ka na bata, no? 26 years old na ako. Mas bata ka pa ata sa akin. Oo, pero konti lang agwat. At saka, hindi naman importante yon. Gusto pa kitang makita ulit. Ako? Oo, ikaw. Sino pa ba? Bakit gusto mo pang makita ang isang tulad ko? Kasi gusto kita. Sigurado kung may mga kaibigan ka na mas maganda at mas okay kaysa sa akin. Totoo naman yung sinasabi mo, pero ikaw kasi ang gusto ko. Gusto kita kasi espesyal ka. Ang anak ko! Tahan na, anak. Tahan na. Tumahan ka na, anak ko. Shh! Tama na. Shh! Kapag umihip ang hangin, iyahele ka ng duyan. Patulog ka. Ano yan? Patingin ako niyan. Akin na. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Hingi ka ba? Akin na yan. Ibigay mo sa akin yan. Rosalinda, Rosalinda.